Hello at magandang oras mga ka-life abroad unedited. Meron na naman akong isang kwento galing sa isang kaibigan na nag-for good na siya dyan sa Pilipinas. Medyo okay naman yung kanyang kwento at ang pamagat ay Runaway Maid. Yan ang kanyang kwento. So ito na. Dear Jan at sa mga masusugid natin na manonood, ako nga pala si Cindy, taga Bacolod, third child, 44 years old, 3 anak, education graduate, at may nag-isang asawa. Diyan dahil sa nag-ask ka ng permission kung gusto kong i-share sa'yo ang kwento ko, ay napag-isip-isipan ko na why not? Para magkaroon ng awareness ang mga tao sa atin kung ano ba talaga ang buhay natin dito sa abroad. Partial lang muna ang aking kwento kasi kung isa-isahin ko baka abutin tayo ng walang hanggan. Share ko ulit sa iyo yung iba if may time. Cindy muna ang itawag mo sa akin kasi napakaraming marites sa paligid, mga kapitbahay at mga japek na kaibigan at baka mamaya may kakatok na mag-ask kung ano ba yung kwento ko. Tulad ng sinabi ko, ako ay may 3 anak at isang asawa na kinakatagpo ko noong nasa college ako sa Maynila. Kumukuha ako ng education at siya naman ay architecture. Nagkataong isa lang boarding house namin sa May Espanya. 5 kaming magkakapatid, guro din si nanay at empleyado si tatay sa munisipyo. Kaya kahit papaano ay maayos din naman ang buhay namin. Pangatlo ako sa aming magkakapatid, 2 babae at 3 lalaki. Nakapagtapos na rin at nakapag-asawa maliban kay bunso na seaman. February 10, 2004 kami kinasal ni Budoy, ang aking nag-iisang asawa. At bumalik kami sa Manila kasi nagtatrabaho ako sa National Bookstore habang nag-aantay ng mapasukang paaralan. Ganun naman talaga graduate tayo ng college tapos naging tayo, sales lady. Ganyan din ako nun. Saan ba ako? Yan. At si Budoy naman ay nagre-review para sa kanyang exam. Ipinanganak ko si Alistair noong 2005. Nasundan naman ni Carl noong 2007 at si Sophie noong 2008. At dahil sunod-sunod ang mga bata at medyo hirap na rin ako sa pag-aalaga at huminto na rin sa trabaho, nag-offer sina nanay at tatay na uuwi na lang kami sa Bacolod. Dahil dadalawa na nga lang sila sa bahay. Pumayag naman si Budoy at swerte naman na nakahanap siya ng trabaho sa Bacolod. Dahil sa ambisyosa ako at lumalaki na rin ang mga bata, gusto kong magpatayo na rin kami ng sariling bahay, ay nagpasya akong mag-abroad kahit 2 taon lang. Hindi naman mahirap kausapin ang mga magulang ko at si Budoy dahil nga 2 taon lang yung sinabi ko. Okay. May 30 noong lumipad ako papuntang Hong Kong. Pagkakita ko pa lang sa bahay ng amo ko ay gusto ko nang bumalik. Yung kwarto ko ay katabi ko ang washing machine. Sus, ginoo ko dyan. Hindi ako makatulog ng halos 1 linggo. Pero dahil nga sa ambisyosa ako, pinanindigan ko. Pinanindigan ko na napakahirap pala talaga ang buhay abroad. Maliban sa trabaho, stress sa CCTV naming lola, yung homesick at pagkasabik ko talaga sa mga anak ko ang papatay sa akin noon. Hindi naman problema si Budoy kasi trusted ko naman siya. Mabuti na nga lang at may Facebook. Napakahirap din mag-adjust kasi hindi marunong si Lola CCTV ng English. CCTV talaga. May mga CCTV sa bahay dahil nga 2 bata ang alaga ko.
Limited din ang pagkain ko. Sus, dyan yung tabako ay nagtampo. 63 ako noong 63 ako ay naging 55 na lang after 1 month. Umiiyak na lang ako sa gabi at kung off ko ay may oras ng pag-alis at pag-uwi. Bumibili nga lang ako ng biskwit para may kakainin ako tuwing kumakalam ang tiyan ko. Para akong Wonder Woman doon dyan. 4 years old at 2 years old ang mga alaga ko, plus gawaing bahay. Siyempre, education graduate ako, kaya tinututor ko yung 4 na taong gulang na alaga ko. Kaya masaya naman ang mga magulang. Dasal na nga lang ako lagi nakakayanin ko ang trabaho ko. Tatawag-tawag din ako sa bahay kapag may free time ako. Yun. Minsan noong 2014, dinala nila ako dito sa Europe. Pumunta kami ng France at UK. Pinayagan din ako na maglibot-libot, kaya noong nakalabas ako sa hotel namin sa London, pumunta ako sa Oxford Circus at doon ako nakasalubong ng mga Pilipina. May namamansin at may hindi. Ganun naman talagang buhay dito eh. Nakasalubong ko si Ana sa H&M. Nagpakilala ko at naging friend na rin kami sa Facebook. At palagi kaming nagchat-chat. Galing si Ana sa Singapore, taga Baguio siya. Dinala siya ng amo niya sa UK. Nagpaiwan na nga lang daw siya noong bumalik sa Asia ang kanyang mga amo para siya ang naging caretaker ng bahay ng kanyang amo. Bumalik kami sa Hong Kong at 2 buwan bago matapos ang aking kontrata ay kinausap ako ng mga amo ko na gusto nila akong i-renew dahil sa trustworthy daw ako at malaking tulong ko sa pag-aaral ng panganay nila. Dahil sa gusto kong bumalik sa UK at mag-run away, may balak. Pumayag ako at pumayag din naman sina nanay, tatay at budoy. Wala naman kaming problema ni Budoy kasi tuloy-tuloy ang aming communication. Dumadalaw din ang aking mga biyanan at tinadala ang mga bata sa kanila. May schedule si Sophie kung kailan nila kunin at ibalik. Nakaalalay din sina tatay at nanay. Gusto ng mga magulang ko na magpatayo kami ng bahay sa lote na katabi ng bahay namin at pumayag naman si Budoy. Okay. At yung lote na mana ni Budoy sa kanyang mga magulang ay papatayuan namin at ng paupahan dahil malapit yon sa paaralan. Good. Nagbakasyon ako noong May 2015. Sobrang saya ko at ng aking pamilya. Lumaki na talaga ang aking mga anak. 7 years old na si Sophie at madaldal. Ginugol ko ang isang buwan bakasyon ko para sa aking pamilya. Pinag-usapin din namin ni Budoy ang balak kong pagpunta sa UK at doon din medyo nagkasagutan kami dahil nga sinabi ko na 2 taon lang yung pag-abroad ko. Pero nakapag-renew na ako ng 2 taon plus balak pang pumunta ng UK. Alam ni Budoy ang pagka-ambisyosa ko. Sa kalaunan ay pumayag din. Patapos ng aking bakasyon. Napakabigat na naman ang aking puso. Pero determinasyon kong makapag-umpisa ng sariling negosyo ay nagpakatatag ako. Pabalik na ako ng Hong Kong ay wala pa rin pagbabago. Lalong lumakas ang radar ng CCTV na si Lola. Pero binabaliwala ko lang at focus lang sa trabaho at pangarap kong makarating sa UK. Naging madali na rin kasi ang communication na imbes sa Skype ay may Facebook na kada linggo ako tumatawag sa Facebook, kaya parang nasa tabi ko lang sila. Napakabait ang asawa ko
at mga biyanan. Sana all. Ugali namin na magdasal bago ituloy ang tawag. At ganun din kapag bago matapos ang tawag. Napakaswerte ko talaga dyan sa pamilya ko. Kaya wala talaga akong mahiling sa Panginoon kundi ang gabayan kami lagi. Alam mo dyan, yung respeto lang talaga ang pinaka-importante, na kahit may galit or tampo ay piliin na wag magsabi ng masama or magmura, kasi lalong masaktan yung tao, doon nalalaki ang away. Pagbalik ko sa Hong Kong, naging malapit kami ni Ana at naging updated na rin ako sa buhay niya. Nagbibigayan kami ng payo sa isa't isa. Minsan nakikisuyo na rin na bilhan ko ng pasalubong ang mga anak niya, pero nagpapadala ng pambili. Very close kami ni Ana. Para kaming tunay na magkapatid. Pinayuhan niya ako na mag-run away kung sakaling babalik kami sa UK at siya na raw ang bahala sa akin. Titira ako sa inuupahan niyang flat at tutulungang makahanap ng trabaho. Marami daw trabaho at mas malaki ang sahod kumpara sa Hong Kong. Isa pa, mababait ang mga amo doon at depende sa akin if gusto ko ng Sabado at Linggo na off. At marami ding part-time na mapapasukan. Siyempre, alam mo na ang isang ambisyosang tulad ko, na-excite ako at nagdadasal lagi na sana babalik kami sa Europe. December 1, 2015, bumalik kami ng Europe sa France, Italy at UK. Ito na ang aking inaantay na pagkakataon. Inimpakit ko lahat ng gamit namin habang natutulog ang mga bata sa room ng amo ko. Alam mo na superwoman kaya ako sa tingin nila. After ng Tour de France at sa Italy, ay nag-stay kami sa London ng 1 linggo. At babalik ng Hong Kong ng December 22. Nagkikita kami ni Ana tuwing may oras ako sa hapon. Sinabi niya kapag maimpake ko lahat ng gamit namin, ibaba ko ng gamit ko at antay niya ako sa labas ng hotel. December 21, 2015. Pagkatapos namin kumain ng dinner, dinala ng amo ko ang mga bata sa room nila at nang mayayos ko at impake ko lahat ng gamit namin. Tinapos ko at inayos lahat. Nag-iwan na rin ako ng sulat na nagsabi na wag nila akong hanapin kasi ayokong sumama sa kanila. Nagpasalamat na rin ako sa kabaitan nila. May lungkot din akong nadarama pero mas umiral ang pagka-ambisyosa ko. At syempre yung opportunity ay nasa harap ko na, kaya ayun, mas pinili kong mag-run away. Noong tahimik ng paligid, dali-dali akong lumabas. Dala ang mga gamit at passport ko. Mabuti na lang at hindi nila itinago ang passport ko. Pagbaba ko, nasa labas si Ana na may taxi na rin, kaya umalis kami kaagad. Kumakalabog ang dibdib ko kasi first time ko, no? Nagigilty man ako pero mas malakas ang hatak ng pagka-ambisyosa ko. Okay to Sa takot ko, nagkulong muna ako sa flat ni Ana ng 2 araw. Baka pinahahanap na ako ng mga sa pulis. Dahil sa malapit na ang Christmas, busy ang London, ang mga kalsada at mga shopping mall. Naglakas ng loob ako sumama kay Ana sa labas. Nagbalot talaga ako ng husto dahil malamig at syempre para matakpan na rin ang mukha ko. Since bisperas ng Christmas, napaka-busy ang Oxford Circus. Napakaganda ng pailaw ng Regent. Napakabait ni Ana sa akin. Parang nagbibigay siya ng briefing sa mga sundalong sasabak sa giyera. Guide niya ako sa lahat ng dapat gawin. So, nag-makeup ako, nagbonete, naglagay ng scarf, yung medyo natakpan bunganga ko. Sabi pa niya na dapat daw di ko sasabihin sa kahit sino na run away ako, baka kasi may
magpapadampot sa akin sa home office or immigration dahil may bayad daw yun. Oo, meron daw talaga pero hindi ko alam. Pumunta kami sa bahay ng friend niya at doon kami nag-Noche Buena. May exchange gift din kaya bumili kami ng regalo. Pinakilala niya ako sa mga friends niya bilang pinsan at ako daw ay galing ng countryside at gusto kong lumipat dito sa London. Kaya nagtanong siya if may mga alam na trabaho ang mga friends niya. Napakabait din ng mga friends niya kaya nakahanap kami ng trabaho na stay in. May part-time din ako tuwing Sabado. Tinodo ko na talaga dyan para makaipon ako at nang makauwi na rin sa Pilipinas. Sinusuklian ko naman ang kabaitan ni Ana at mga kaibigan niya. Pero walang nakakaalam na isa akong takas. Yan ang kabilin-bilinan ni Ana dahil maraming ang traidor na kabayan. Sa awa ng Diyos, hindi naman ako pinahanap ng dati kong amo. Sabi daw sa HK ay umuwi na ako at nag-for good. Wala naman daw sinabing kontra sa akin kasi yung isa nilang kaibigan ay kaibigan ko rin yung kanilang kasama sa bahay. Kahit gaano kahirap yung dinanas ko emotionally dahil nga sa TNT ako, ay tinatatagan ko ang loob ko. Takot na takot ako na baka may biglang dumampot sa akin kasi bigla na lang may naninita na taga-immigration. Araw-araw ako nagdadasal at todo, ingat talaga dyan. Alam mo yung parang takot ako lagi kapag nasa labas. Hala, kawawa siya. Ano yun? Emotional torture. May isang beses na nasa bus stop ako ay biglang may nanita. Ang ginawa ko, kalmado lang ako, hindi ako tumingin or nag-usi. Parang confident lang ako. Buti na lang dumating ang bus, nagpatemali siya lang talaga ako pero dasal ko na ako ng dasal. Pagdating ko sa bahay ng amo ko, diretso ako sa kwarto. Dahil nga day off ko at walang pakialamanan kapag day off, ay day off. Doon na ako umiyak at nagpasalamat sa Diyos na ligtas ako sa mga taga-immigration. Grabe yung aftershock talaga. Mula noon, super ingat talaga ako. Mabuti na lang. Mabuti na lang at andyan si Ana na siyang gabay ko. Yun. Sa ilang taon ako dito sa UK ay talagang ipinadala ko lahat ang aking sahod. Pero hindi ako ang nagpapadala kundi si Ana. Correct. Wala talaga akong problema sa amin ni Ana kasi matatag ang aming pagkakaibigan at welcome na welcome ang pamilya namin sa isa't isa. Anytime, kahit anong oras, pupuntang pamilya niya sa bahay at ganun din ang pamilya ko doon sa kanila. Tama na yung 9 years ako dyan sa UK dyan. Sinikap ng asawa ko na magpundar ng makauwi na ako for good. Dahil nga sa trauma. Trauma ako na baka at takot na baka may mangyaring may dadampot sa akin sa kalsada dyan sa London. Ay. May mga apartment na kami na paupahan at may 2 grocery store na rin kami. Kaya nagpasya na akong mag-for good noong December 2024. Ang saya-saya ng feeling ko na malaya na ako sa takot na mahuli at nandito na ako sa pamilya ko. Good. Maraming pinahuli ng mga kabayan natin na kaibigan pa nila mismo yung nagpahuli. Kaya ayoko na yung lagi akong may kaba at saka gusto ko na rin makasama ang aking pamilya. Kasi meron na kaming mga resources at halos lahat ng pinangarap ko ay natupad. Kolehiyo na si Alistair at nasa senior si Carl James at si Sophie. Ang saya-saya ko talaga dyan dahil natupad ang pangarap ko. Very good. It's a really nice story. At talagang mahirap ang TNT. Kung
yung lagi kang may takot. Ang natutunan ko dyan sa buhay abroad ay yung hindi talaga pagbitiw sa Diyos at communication sa pamilya. Alam ko na maraming OFW ang hindi naging successful sa marriage dahil sa pag-abroad, dahil sa kulang sa pangunawa ang naiwan sa Pilipinas. Ang dami kong narinig na kwento kaya nagresulta sa paghihiwalay ng mag-asawa. Yun nga lang, napakabait talaga ng asawa ko. Hindi man yan nagmura, magbintang na may lalaki ako at ganun din ako sa kanya. Yung buhay dyan sa abroad ay talagang stressful. Add up mo pa yung pananabik sa pamilya at sa problema sa trabaho. Kaya sana yung mga naiwan dito sa Pilipinas ay unawain ang mga asawa o anak na nasa abroad na imbes na dumagdag pa tayo sa pasanin nila, ay unawain at unawa at pagmamahal ang ibigay natin sa kanila. Isa pang natutunan ko dyan ay yung pagkakaroon ng kaibigan. Maging social ka pero piliin mo yung tunay na kaibigan dahil kalimitan na ang magpapahamak sa'yo ay yung itinuturing mong kaibigan pero napakalaki ang inggit sa'yo. Kahit isa o dalawa ay okay na basta totoo sila at wag mo na ring ikwento lahat tungkol sa buhay mo dahil gagamitin nila yan laban sa'yo. Most of all, iwas sa mga marites. Makinig lang pero wag makisawsaw. Okay dyan. Hanggang dito na lang ang kwento ng buhay ko bilang isang OFW. Next time na lang yung ibang shocking revelation. Siguro kasi baka abutin tayo ng century kung isa-isahin ko. Though hindi naman masyadong dramatic ang kwento ko, pero traumatic. Dahil nga sa may takot ako sa araw-araw dyan nung isa akong TNT. Thank you dyan at sana mapakapulutan ng aral ang kwento ko at sana makapunta ka dito sa amin. Sagot ko ang bed and breakfast mo. Thank you and God bless. Tumagalang, Cindy. Ay, wow! Siyempre, gusto kong pupunta dyan. So, yun. Totoo yung sinabi niya kasi kapag mabait ka talaga as in, yung iniiwasan mo talaga yung makagawa ka ng syempre, pag TNT ka is talagang traumatic yun. Baka mamaya biglang may dadampot sa'yo sa kalsada. So, it's true. Maraming kwento na yung kaibigan mo mismo ang magpapahuli sa'yo dahil nag-away kayo or dahil kailangan niya ng pera dahil may bayad daw. Pero sa ngayon yata is, I'm not sure this time kung may bayad ba or wala yung mga ganyan. So, yun. Okay naman yung kanyang yung kanyang kwento. Okay talaga yung kwento niya dahil ang pinaka-importante talaga is communication. Tsaka yung kahit anong hirap natin dito sa abroad, isipin natin yung mga anak natin, yung pamilya natin na dapat hindi tayo bibitaw. Nung nasa Singapore ako, ang pinakamatindi doon is yung na-dengue yung dalawa kong anak, mga babies pa sila noon. I think 5 si bunso, 7 si kuya. So, tapos na-dengue pa sila, nasalinan ng lugod. It's really, ang hirap talaga yun. So, pero ang ko talaga is yung determination ko na mabigyan ko sila ng magandang kinabukasan. And yun, talagang dasal lang talaga, dasal. Although marami talaga tayong pinagdaanan sa buhay, pero yung tatag ng loob, lalo na tayo dito sa abroad kasi wala tayong pamilya, mag-isa lang tayo. We are facing our own
problems alone, yung lungkot, lahat. Mag-isa ka. Minsan, syempre, mag-isa kang matulog, mag-isa kang kumain and such. So, yeah. Yan nga, piliin mo yung kaibigan mo. Hindi lahat ng masalubong mo dyan kaibigan mo. It's good to be social, pero yung talagang best friend, though I have my best friends, piliin mo talaga. At magiging isa kang mabuting kaibigan, hindi yung pagtalikod ng kaibigan mo, minamarites mo sa iba. So, yun. Mahirap yun. Tsaka yung inggit. We must avoid yung inggit kasi hindi ka masaya sa buhay kung ganun. Trust mo yung sarili mo na kaya mo din gawin, kaya mo ring marating kung ano yung goals mo sa buhay with your own yung sarili mong pagsisikap. Okay, mga kapatid. May nag-aantay pa ako ng mga kwento. Baka meron kayong kwento dyan. Mag-email lang kayo sa lifeabroadunedited@gmail.com or sa aking Facebook. Pwede kayong mag-message sa akin. Kung gusto niyo ng live na kayo ang magkwento ng sarili niyo, we can do that. Kaya yun. I-share natin yung ating mga kwento, or kung talagang gusto nyo ring ayaw sabihin yung mga yung tunay nyong pangalan, basta yung kwento nyo. Yun ang pinakamahalaga para malaman yung may share natin kung ano ba talagang kwento ng isang OFW. Kasi although iba-iba yung natin iba-iba yung coping mechanism natin, iba-iba yung paano natin i-handle yung problema, iba-iba yung paano natin harapin ang buhay. So it's really good na ma-share natin din sa ating mga viewers. Maraming salamat at I will see you to the next kwento. Bye.